Nag-apila ang Department of Health kay Pangulong Bongbong Marcos na suspendihin muna o kaya'y paliitin na ang taas kontribusyon sa PhilHealth ngayong taon. Mismong kalihim ng DOH ay nagsasabing hindi ito napapanahon sa mahal na mga bilihin. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Nagtataasan kasi lahat ng bilihin. This is the right time to actually already fill in. Yan ang pagkwestiyon ni Health Secretary Ted Herbosa sa taas kontribusyon ng PhilHealth members ngayong taon. Giit pa ng kalihim. Huwag tatanungin, suspended pa rin siya. Nung sinuspend siya, wala namang nawala sa mga benepisyo. Nabigay pa rin, nag-increase pa nga eh. 5% ang premium rate hike ngayong taon hanggang 2025, alinsunod sa Universal Healthcare Law. Mula yan sa 4% itong 2023. Katumbas ito ng 500 pesos hanggang 5,000 pesos na babayaran ng members depende sa buwan ng sahod. Ngayong taon na lang ulit nagkaroon ng contribution hike. Sinuspende kasi ni Pangulong Bongbong Marcos ang dapat sana'y 4.5% premium hike para sa 2023. Kaya kung itinaas sa kontribusyon ngayon, sabi ni Herbosa, dapat 4.5% lang. My recommendation is to start from where we stop, not the current 5%. We stop at where it was suspended. That to me is the logical way to lift a suspension. We don't jump to a very high kasi kawawa yung mga tao. Tatalakayin daw ng kalihimang issue kasama ang PhilHealth kung saan siya tumatayong ex-official chairperson ng board of directors nito. Sumulat na rin daw si Herbosa sa Pangulo para sa suspension ng premium rate hikes. Sagot sa kanya ng palasyo, pinag-aaralan na ito ng presidente. Ang PhilHealth naman, sinabing nire-respeto nila ang pahayag ni Herbosa. Sinusunod lang din daw nila ang nakasaad sa Universal Healthcare Law. Kung magdesisyon daw si PBBM na suspendihin ang hike, tatalima sila sa utos ng Pangulo. Yan naman po ay maaari na mapag-usapan and we can arrive at an agreement po. No? Giit pa ng state insurer, hindi maaapektuhan ang kanilang mga programa kung ipagpapaliban ang taas kontribusyon. Pero nasa 17 billion pesos daw ang hindi makukolekta kung hindi yan matutuloy. Di rin do apektado nito ang pambayad nila sa nakabinbing claims sa mga pribadong ospital. Ayon sa Private Hospital Association of the Philippines, nasa 10 billion pesos pa ang utang sa kanila ng PhilHealth. The negotiation between us ay continuously in process. You expect naman na unti-unti babayaran nila yan. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.